sa hirap at kasaganaan, sa sakit at kalusugan, sa lungkot at ligaya. Ilan lamang ito sa mga pangakong inuukit ng mga mag-asawa sa araw ng kanilang kasal. At para sa isang Katolikong bansa tulad ng Pilipinas, kaakibat nito ang pagpapanatili sa isang pagsasama na binasbasan ng Panginoon sa harap ng kanyang altar. Pero ang masaklap na katotohanan, hindi lahat ng sugat ay naghihilom at hindi lahat ng lamat ay naibabalik sa dati. Matatawag pa rin bang sagrado ang kasal kung ang pagsasama ay paulit-ulit ng winasak ng pagtataksil? Matatawag pa rin ba itong sagrado kung nagsisinungaling at nagpapanggap na lang na masaya? Matatawag pa rin ba itong sagrado kung naglaho na ang pagmamahal na unang nagbuklod sa kanila? Ang sigaw ng marami, divorce. Salitang kahit ilang taon nang pinag-uusapan ay patuloy pa rin pinagdududahan, pinangingilagan, at pinagtataasan ng kilay. Kaya naman nananatiling palaisipan kung bakit tila nagbubulag-bulagan ang marami sa hinaing ng mga nakakulong sa isang wasak na pagsasama. Ngayong linggo, samahan ninyo kami upang alamin ang kasalukuyang estado ng House Bill 9349 o Absolute Divorce Bill sa Pilipinas. Ano o sino-sino nga ba ang dapat nating papanagutin sa matinik na laban ng divorce sa Pilipinas? Mga isyong napapanahon, mga kwento ng lipunan na dapat mong malaman. Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. Sisilipin, hihimayin at tatalakayin. Po tayo magiging katulad ng ibang bansa na very dysfunctional ang family. Samahan niyo kami tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Mainit sa mata ngayon ng publiko ang Kongreso matapos maipasa sa ikatlo at huling pagbasa ang Absolute Divorce Bill sa House of Representatives itong Mayo. At sa ikalawang pagkakataon, muli itong dadaan sa butas ng karayom, ang Senado. Hindi na lingid sa kaalaman ng marami na tanging Pilipinas at Vatican City na lamang ang mga natitirang lugar sa mundo kung saan illegal ang divorce. Gayunman, bagamat parehong Katoliko ang Pilipinas at Vatican, hindi umano maituturing na pareho ang dalawang estado. Sa explanatory note na inilabas ng principal author nitong si Albay Representative Ed Salagman noong 18th Congress, ipinunto nito ang malaking pagkakaiba nila sa populasyon, kabilang na ang pagiging dehado ng mga kababaihan sa kawalan ng karapatan sa divorce. Paniwala pa ng mambabatas, matapos ang higit 30 taon mula nang maitatag ang Family Code, panahon na umano para sa isang progresibo at pro-women na divorce law. Sa kabila nito, kung pagbabasehan ang sagot ng marami nating kababayan, hindi maikakailang relihiyon pa rin ang isa sa mga nangungunang dahilan kung bakit hindi maganda ang pagtanggap ng publiko sa divorce. Tulad na lang ni Francis, isang padre de pamilya. Sa akin, sa opinion ko, bilang isang Katoliko, para sa akin hindi ako boto sa divorce. Kasi yung kasal ay isang sagrado para sa dalawang tao na nagmamahalan at magkasama habang buhay. Para naman kay Michael, hindi siya tutol sa ideya ng divorce, pero aminado ito na mahalagang salik ang relihiyon sa kanyang naging sagot. Kanya-kanya kasi tayong opinion. Para sa akin, okay lang, pero dahil Catholic, priority ng Pilipinas yung Katoliko, mas maganda kasi yung nagsasama lagi ng mga pamilya. Kahit sa problema, dapat ginagawa ng action para maayos ito. Ayon sa Section 2 ng House Bill No. 9349, bagamat layunin ng Estado na protektahan ang kasal bilang isang social institution, tungkulin din ito na ipawalang bisa ang isang kasal na hindi na kayang maisalba pa para sa kapakanan ng mga bata at bigyang kalayaan ang dating mag-asawa na makapagsimulang muli. At sa pinakahuling pag-aaral ng Social Weather Stations o SWS nitong nakalipas na March 21 to 25,
lumalabas na 50% o kalahati ng mga Pilipino ang pabor na gawing opsyon ang divorce para sa mga relasyong hindi na kaya pang isalba. 31% naman ang kontra rito, habang 17% naman ang hindi pa desidido. Bagamat maganda ang numero, mas mababa ito kung ikukumpara sa 55% na pagpabor noong Hunyo ng 2023. Sa naturang datos, mataas ang net agreement para sa mga lalaki at babae na may live-in partners kumpara sa mga hindi pa naikakasal, kabilang na ang mga byudo at byuda. Taong 2018 nang unang maipasa sa House of Representatives ang Absolute Divorce Bill sa botong 134, 57 at 2. Sa kabila ng magandang pagtanggap noon sa Kamara, hindi ito naging sapat para makalusot ang panukalang batas sa Senado. At ngayong 19th Congress, May 22, 2024, muli itong naipasa sa Kamara sa mas dikit na mga numero, 131, 109 at 20. Sa gitna ng mga kontrobersiyang ipinupukol sa Absolute Divorce Bill, nakapanayam namin ang isa sa mga co-author nito na si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman. Kilala sa bansag na equality champ, si Congresswoman Roman ay isa sa mga nangunguna sa laban para sa LGBTQ community sa Pilipinas. Kabilang na ang pagsusulong ng House Bill No. 267 o mas kilala bilang Anti-SOGI Discrimination Act, pati na rin ang pagsasabatas ng same-sex civil union. Gumawa rin ito ng ingay sa media bilang kauna-unahang transgender politician na mahalal bilang mambabatas sa kasaysayan ng Philippine Congress noong 2016. Kalayaan mula sa abusadong asawa, hindi mandatory, at pagiging bukas dito ng ibang bansa at relihiyon. Para kay Congresswoman Roman, ito ang mga pangunahing dahilan kung bakit siya pumapabor sa Absolute Divorce Bill. Pero kung titingnan raw ito mula sa mas malawak na perspektibo, it is a valid legal formula that provides real-life solutions to real-life problems of many people who are stuck in toxic relations. And in the context of the Philippines, the present legal formulas, in my opinion, are not sufficient. So what we are doing here is basically to provide yet another option. And for me, the more options we have, the better, because the lack of options is a form of poverty. No? Bilang co-author ng panukalang batas, aktibo rin itong nakipag-ugnayan sa mga pro at anti-divorce groups para linawin at bigyang solusyon ang kanilang mga pangamba, lalo na ng religious sector. Basically, our findings after listening to both supporters and oppositors of the bill is that mainly the oppositors come from religious groups. So what we continuously remind them that this is a purely legal formula. And this is not an obligation that will be imposed on all citizens of this country. Iginiit din ni Roman na bilang isang kongresista, tungkulin nito na gumawa ng batas hindi lang para sa iilan, kundi para sa lahat ng nangangailangan at mangangailangan nito. But whenever we legislate, more than listen and try to look inside of us and see it from our point of view within our own context, maybe we should step out of that comfort zone and practice a little bit of empathy and listen to the ones who may need divorce, the women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Anyway, sila naman ang nangangailangan nito, at kami naman, trabaho namin bilang legislator to provide options to provide solutions dun sa mga real-life problems ng mga babaeng affected. Sila naman ang pakinggan natin. Hindi maitatanggi na may mga pagsasamang pinagbuklod ng pag-ibig, pero kalaunay, winasak ng tahedya. Divorce nga ba ang pag-asa ng mga biktimang nakulong sa maling sitwasyon? Ang sagot para sa panibagong simula. Himayin natin ang mga legal na probisyon ng panukalang batas.
at ang mas malaking isyung panlipunan sa likod ng kontrobersyal na Absolute Divorce Bill. Violence against women ang isa sa mga kinikilalang dahilan ni Congresswoman Roman kung bakit marami sa mga nananawagang maisabatas ang divorce sa Pilipinas ay mga babae. Batay sa 2022 National Demographic and Health Survey o NDHS, lumalabas na 17.5% ng mga Pilipinong edad 15 to 49 years old ang nakaranas ng physical, sexual, at emotional violence mula sa kani-kanilang mga partner. Sadly enough, most of the victims are women, you see. And sometimes I begin to wonder, well actually it's quite logical, you know, that most of the oppositors of the bill are men. I think they want their comfortable status quo, their comfort zone, their advantaged and privileged position to take a hold on their wives, you see. Marriage could be a form of control. Marriage, ideally, should be the expression of genuine love and concern and respect for one another. But in the context of these toxic relationships, they have become means to control and subjugate the woman. And naturally, women want out of this situation. Ayon pa sa hiwalay na datos ng Child Protection Network Foundation Incorporated, umabot agad sa 216 ang naitalang kaso ng violence against women sa Pilipinas sa pagbubukas pa lamang ng 2024. Sa harap ng problemang ito, tiniyak ni Congresswoman Roman na magsisilbing kasangga ng batas laban sa violence against women and their children, ang divorce bill. Yes. The divorce bill will not repeal our existing Yes, laws. exactly. That's In my fact, they are question nga po, Kong. complementary. Can't divorce bill and the VAUSI and other reinforcements course. coexist? In fact, you know, give you a theoretical. You have a woman who's being beaten up, and then she's had enough, and then ipabarangay niya. VAUSI, at least you will already have proof. Yes, that could also help with That the could filing also of the help with filing divorce. divorce. Dagdag pa ng kongresista, kinatatakutan ang divorce dahil hindi lang ito laban para sa karapatan, kundi pati na rin para sa kapangyarihan. In a country where infidelity is somewhat normalized among the men, na parang the more queridas or girls you have, the more macho you become. And some men, unfortunately, want to have their cake and eat it too. They want to continue with their womanizing, with their infidelity, and they still want to hold on to their marriages without even thinking of how the woman feels, how the wife feels. Eh kung baliktarin mo naman ang sitwasyon, ayaw naman nila na lolokohin sila. Kaya patuloy na ipinapanawagan ng mga nagsusulong ng divorce na ang pagpasa ng divorce bill ay pagbibigay ng patas na laban sa mga biktima ng mapang-abuso at mapanakop na pagsasama. Pagdidiin ni Congresswoman Roman, ang divorce ay isa lamang opsyon na hindi ito para sa lahat. Under this bill, we make sure that this is not going to be a trivial process. Na, you know, my husband snores at night, so I can divorce him by email. No, it's not like that. This is not going to be like in the United States, the Las Vegas type of divorces. No. This will undergo a judicial process of a maximum of 1 year. Ayan, we already stipulated that within 1 year, dapat meron ng resolution ng case. After the 60-day cool-off period at the start. Kakambal ng mabusising proseso ng divorce, ibinahagi rin ng mambabatas na may malasakit din ang panukalang batas para sa mga pinaka-nangangailangan nito. Then the good thing here is that if the petitioner cannot afford a lawyer, the government has to provide a PAO. Yes. And then it also provides for the creation of more family courts, etc. So should there be an increase in the number of petitioners, you know? So everything is regulated here, including child support and property issues, settlements. Kasi ang kakalungkot, okay, nowadays, legal separation, legal annulment, bukod sa very lengthy and very costly itong mga proseso na ito, minsan hindi na-atado hindi na-settle yung child support and even yung property issue. Samantala,
Inalmahan naman ni Congresswoman Roman ang pangamba ng isang senador na sa oras na maisabatas ang divorce bill ay posibleng magbunga ito sa malawakan at mabilisang hiwalayan ng mga mag-asawa sa bansa. Paniwala ng kongresista, ang tugon na ito ay isa anyang uninformed opinion. One senator said that it could be a drive-through for mass divorce. Well, whoever says that should read the bill first before you can Yes. make an opinion. Otherwise, that is an uninformed opinion, which is Yes. basically That's why we would like to ask, useless. it says in the bill that we will not allow the no-fault divorce. Walang ganun. Yes, so can you tell us more about what a no-fault divorce is and why are we not allowing it in our version of divorce in the country? Well, basically what we're saying here is that you have to file for divorce. And it's not automatic. It has to undergo a judicial process, which is aimed at determining really if the grounds exist and if the marriage is also could be saved, you know. So basically, after the 60-day period, merong 1 year yung judge to settle already, to come out with a decision, whether to grant or deny divorce. You see, there's also a possibility it might not be Yes. granted. But you know what? I don't think it's going to be difficult this time because you don't have to prove certain circumstances at the time when the couple got married Yes. or even before. Because how do you even prove that? Yes. So it's easier to prove circumstances that surfaced during the relationship. So we make sure it's going to be the last resort. Kahit pa ipinapanukala ito bilang last resort o huling opsyon sa isang nawasak na pagsasama, ang mga probisyon nito ay kayang punan ang mga pagkukulang ng mga umiiral na marital legal options. Pagbubunyag ni Congresswoman Roman, nanganganak lang ng nanganganak ng krimen ang pagpupumilit sa ibang opsyon, tulad na lang ng legal separation. You know, under our present legal formulas, it's quite ironic, and I really do not understand how a legal separation can be a valid option. Under legal separation, you separate bed and board. Physically, magkahiwalay kayo, but the marriage still exists. But in practice, the husband and the wife find new partners, and many have actually new sets of children. So this is a legal formula that actually gives rise to more criminal offenses. In that case, technically speaking, their new partnerships would be adulterous relationships. Habang sa annulment, napipilitan anyang manlin lang ang mga mag-asawa para lang kilalanin na sa simulat sa pool ay hindi na valid ang kanilang pag-iisang dibdib. Bagay na karaniwan ay mahirap patunayan. Hindi katulad ng legal annulment, my gosh. Yes. Yun din, another question. You have to prove that there was psychological incapacity, and you have to pretend, you have to lie. You're actually encouraging those behaviors just so you can get your desired results. And you have to pretend that you never loved one another or that marriage did not exist from the very start. But hindi naman totoo yun. So if the marriage never existed at the start, what do you call the children that were born out of that relationship? Children born out of wedlock. Kasi kung walang marriage. Yeah. So isa rin yung tanong ko, how would those children feel? Now, my parents pala never really got married. I find it, sorry to say, quite hypocritical. Matalas ang mga naging pahayag ni Kong Romana sa pagsusuri ng mga kakulangan ng opsyon na kayang ihain ng ating pamahalaan dahil sa impluwensya ng Katolisismo. Ngunit ang tanong ngayon, bakit si Kong Roman na mula sa pamilya ng mga deboto na naniniwala sa Diyos at sa Biblia ay hayag na ipinananawagan ang pagsasabatas ng diborsyo? Ang tugon ng kongresista, naniniwala siya na katulad ng Diyos, lahat ng mag-asawa ay hiling ang matiwasay na pagsasama. Ngunit aniya, naninindigan na rin siya na maski ang nasa itaas, hindi kailanman hihilingin na manatila ang isang individual sa mapang-abusong relasyon. Many would like to believe it was created by the divine. Yes. And even as a Catholic, I believe, yes. You know what? Madalas na sinasite ng mga religious oppositors. No? This verse from Malachi, it's in the Old Testament that states, God is speaking in the first person. He says,
I hate divorce. And I hate those who exercise violence. And then he ends with an exhortation saying, that's why you should love one another. So, yung mga nagsasite ng Bible verse na to, and take it out of the context of, I also hate those who engage in violence and infidelity, etc. Because, okay, this is how I interpret this verse. God is our creator. He knows our frailties as human beings. When he says, I hate divorce, that is a declaration of an ideal. Na sinasabi niya, ayoko na may divorce. Kaya nga, ayoko magsasakitan kayo at mag-aabuso kayo ng spouse niyo. Because if you do that, the natural consequence would be the disintegration of your marriage. Because how do you expect, I don't think God will want you to stay in that relationship where both your physical and emotional integrity are already in danger. Kaya nga sinasabi, kaya magmahalan kayo. Kundi, ma-end yan si divorce. And who wants divorce? Yes. I don't want divorce. If I were to get married, syempre, I'd rather think of a forever. That is my highest aspiration. Gayunpaman, marami pa ring mambabatas ang nagpahayag ng kanilang mga konserbatibong sentimiento. Gaya na lamang ni 4th District Leyte Representative Richard Gomez, na naninindigan na ang mga batas sa bansa ay dapat angkop sa religious customs ng mayoryang Pilipino. Voted no for the divorce bill because I believe in the sanctity of marriage. The Philippines is largely a Catholic country. And I believe that our laws are there to serve a majority of the Filipino people. Conversely, I believe that our laws must also provide for laws that abide by the religious customs of majority of the Filipino people. Nananatili namang tapat si Senator Miguel Zubiri sa pagsasapuso ng bilin aniya sa kanya ng Santo Papa na protektahan ang unit ng pamilya. Dahil nangangamba ito na sa pagpasa ng divorce bill ay dadami rin ang dysfunctional family sa bansa. Po tayo magiging katulad ng ibang bansa na very dysfunctional ang family, na wala silang mga magulang dahil pag ayaw na nila ng mga magulang, hindi na nila bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng konting resolution sa kanilang nagiging problema sa pamilya, ay hiwalay na sila. So, di ba ganyan nangyayari sa ibang bansa katulad ng Estados Unidos? Ang daming dysfunctional families. Kaya nagkakaroon po ng mga mass shooting doon dahil yung mga bata ay medyo malungkot, hindi maganda yung kanilang family upbringing. Ngunit matatandaan na 9 na taon nang nakakalipas nang maski ang Santo Papa ay nagbitiw ng mga pahayag na bagamat taliwas sa nakasanayang doktrina, ay pinaniniwalaan ni Kong Roman na angkop sa panahon at angkop din sa sitwasyon nang banggitin nito ang divorce bill bilang isang moral necessity. Kamakailan, isang malaking hakbang din tungo sa pagsusulong ng diborsyo ang ipinamalas ng grupo ng mga theologians mula sa KOL-ADMU o ng Ateneo de Manila Center for Catholic Theology and Social Justice. Anila, dapat maging bukas ang simbahang Katoliko sa realidad ng buhay mag-asawa at hindi dapat ito humahadlang sa mga nangangailangan ng kumawala rito. You know why they're free to issue these statements despite, their affinities to the Catholic Church? It's because they make these pronouncements with the full awareness that the divorce bill is just an option. Yes. Absolute divorce is just an option. It's not something that's going to imposed on all citizens of this country. Ang iba, kung hindi rason, solusyon ang ginagamit na dahilan sa pagtutol sa divorce. Katuwiran nila, bakit daw hindi na lang palakasin ang mga existing marital laws sa bansa, patatagin ang vowsy o isulong ang mas epesyenteng proseso ng annulment at legal separation. Ang personal stand ko ay ito. Mas nais kong palawakin at gawing affordable at accessible yung annulment na nasa family code natin ngayon. Sa papaanong paraan? Payagan ang PAW, tanggapin ang mga kaso tulad nito. Nagsabi na ang Supreme Court na hindi na kailangan ng psychologist para mapatunayan ang psychological incapacity. At pangatlo, para mas maliwanag, i-define ng Kongreso ano-ano nga ba ang psychological incapacity. Ang tanong ngayon,
Hindi ba pwedeng mag-coexist ang divorce law at iba pang mga existing laws sa bansa? Paglilinaw dyan ng kongresista, hindi inaapakan at hindi kailanman aapakan ng divorce ang ibang mga batas, lalo na ang mga batas na nagsusulong ng pamilya at nagpoprotekta ng mga kasal. Do you think that our laws should also be more adaptive to the fact na the values of family and marriages are also changing? Yes, of course. They have to reflect Yes. the realities that we face today and that stare us already Yes. in the face. So you can live in La La Land if you want and be left behind as the community of nations around the world progress. The Philippines cannot pride itself as being the only country Yes. where divorce does not exist. You cannot wear that as a badge of honor. Ngunit ang pagiging progresibo sa usapin ng divorce ay hindi lamang usapin ng pagsabay sa agos ng modernisasyon. And besides, to say this thing, I know the next thing that they're going to say when they hear this is that, oh, why do we have to import Western values? May I remind them that pre-Hispanic cultures have already forms of divorce and separation. And even during the American occupation. Without influences of other yes, countries. without influences. Yes. So, if you want to talk about indigenous cultures, well, divorce was already existent before Yes. the Spanish came. Sa pagsilip at pagsipat ng mga lamat sa mga batas na meron ng Pilipinas sa panayam na ito, ang pag-aangkop sa kasalukuyang sitwasyon ng mga mamamayan sa bansa ang pinakanangingibabaw na nararapat na tugon. We need to update our laws to address the needs of the Filipino people. Dagdag pa rito, pinunto rin ni Kong Roman na mahalaga ang tungkulin ng mga mambabatas sa pagtataguyod ng mga batas na inklusibo at makatao. Ngunit kasabay ng sentimientong ito, ay hindi maikaila ng kongresista na marami pa ring politiko na bagamat itinuturing ang mga sarili na kinatawan ng mga mamamayan sa pamahalaan, ay nananatili pa ring makasarili. You know, they must be in happy relationships. But you know, whenever we legislate, more than listen and try to look inside of us and see it from our point of view within our own context, maybe we should step out of that comfort zone and practice a little bit of empathy and listen to the ones who may need divorce, the women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Anyway, sila naman na nangangailangan nito at kami naman, trabaho namin bilang legislator to provide options to provide solutions dun sa mga real-life problems ng mga babaeng affected. Sila naman ang pakinggan natin. Kamakailan, naipadala na sa Senado ang House Bill 9394 o ang Absolute Divorce Bill na nangangahulugan, nasa kamay na ng Senado ang jurisdiksyon para sa pagtalakay ng naturang bill. Ang tanong ng marami, ano nga ba ang dapat asahan mula rito? Tinanong namin si Kong Roman sa estado ng divorce sa bansa at sa pag-usad nito sa kamay una ng 17th Congress at pangalawa ngayong 19th Congress. When we ask Kong about like the Philippines being the only country, ang laging tanong po, bakit ngayon lang ang Pilipinas, bakit ngayon lang naiaangat ulit? And yeah, citing nga po na other legislators were able to reconcile with the issue of the church and whatever oppositions they have against. So, do you think the filing or the discussion about divorce in our government is a failure of legislation as well to reconcile with the opposition na umabot tayo hanggang ngayon na hindi pa rin nalilegislate yung divorce? Hindi naman. Sometimes it takes time para mahinog ang isang idea like divorce. It takes time to inform people. It takes time for the advocates to come out with their stories because ito ang mahalaga pakinggan. So, it takes time, but nakikita natin na hihinog Yes. Even in the Senate. Malaki ang paniniwala ng kongresista na kasabay ng paghinog ng usapin sa Senado ay ang pagbabago rin ng isip ng mga senador. At dito namin nalaman na mayroon talagang kapangyarihan ang pangungumbinsi at ang patuloy na pakikipagdiskurso ng mga mambabatas, lalo na sa pagitan ng mga nagsusulong nito at sa mga tumututol dito.
Were there instances where you get to convince opposing, yes. let's say, congressman? It doesn't happen normally at the committee level. It happens in personal lobby, interacting. Even in my committee, Committee on Women and Gender Equality, yes. I've spoken to so some it members. happens in the Congress. I get to convince them. That's how we do. Of course, we do it in a respectful manner without judging one another. I just share what my innermost thoughts, the same way I'm doing it right now. No? And somehow I get to convince also. Speaking of the Senate as well, Kong, when Senator Risa was asked about this, she was quite positive about it because she mentioned that the Senate President, Chis Escudero, said that the voting of the divorce is a personal and conscience vote. Yes. So what do we mean by conscience vote and why are everyone's really hopeful about it? Normally kasi, in the Senate, in the House of Representatives, we have our respective leadership. No? So normally, the leadership on a certain issue, let's say, amendments to the Rice Tarification Law, would express their inclination. So, depending on your political party, you follow party directives, you follow as a the House group. leadership as a group. So, that happened with the amendments to the Rice Tarification Law in the House of Representatives. But for the divorce bill, considering that this is something personal and may involve your personal values or religious beliefs, the House leadership says you are free to vote following your conscience. And we did that, and we won in the House of Representatives. Paglilinaw ni Kong Romana, ang mga probisyon ng House Bill 9394 ay dumaan na sa masusing pagtalakay sa ilalim pa lang ng House of Representatives. Naniniwala ang kongresista na parehong paraan ng diskurso ang ipapamala sa Senado sa halip na salubungin ito ng pagtutol nang hindi pa ito nasusuri. Dahil aniya, ito raw ang mature way of legislation. And I believe that those in the Senate are also aware that there is this growing clamor. Kasi if you don't pass it, you are basically telling those thousands of women who are being abused, okay lang. Stay abused. Stick it out in your marriage. Because this is my religious belief. Sa pagtatapos ng aming panayam, isang pahayag ang iniwan ni Kong Romana nang tanungin namin kung ano ang mas matimbang pagdating sa usapin ng divorce. Kung ito ba ay issue ng relihiyon at konserbatismo o issue ng napag-iiwan ng bansa sa larangan ng modernisasyon at liberalismo. Ang tugon ng kongresista, no, it's an issue of survival for many of the affected people, especially for the many thousands of women, hundreds of thousands of women who are stuck in toxic relationships. I fear for their safety. I fear for their sanity. I want a solution. I want them to be happy also. I want their children to see a different, to grow up in a different environment that is not toxic. It's for them. It's not because of this thing about liberalism or being progressive or being counterculture. No, that is the least of my concern. These are practical, real-life solutions. The practicality is important. At nang siyasatin din namin kung ano sa palagay niya ang pinakamalaking hamon sa pagsasabatas ng divorce sa bansa. Isang payak, ngunit mabigat na sagot ang aming natanggap. Looking at it, what do you think, Kong, is the strongest force against the legislation of divorce right now? The lack of compassion, the lack of empathy, the ability to place yourselves in the situation of those who are really affected and who might need this legal formula. Gayunpaman, sa kabila ng iba't ibang pananaw at pahayag ng mga senador ukol sa House Bill 9394, umaasa pa rin si Kong Romana, kasama ang mga co-author ng bill na ito, na mayroong pagbabago at mayroong pag-usad sa kasalukuyang Kongreso. With the change in leadership in the Senate, the bill will have its fair share of time at the plenary. And when the arguments are properly exposed, and I'm confident that Senator Risa will be able to do that, she will be able to convince those who are quite, doubting, medyo hesitant pa,
Mako-convince na yan. Isa lamang si Congresswoman Geraldine Romana sa mga mambabatas na patuloy na ibinabalik ang diskurso at inaaksyonan ang pagsasabatas ng divorce. Ang panawagan niya, maging bukas ang mga kapwa niya mambabatas sa sitwasyon na kinakaharap ng mga individual na sinisigaw ang kanilang kalayaan, na pinapaglaban ang kanilang mga karapatan. Isa rin siyang deboto, isang mamamayan, isang mambabatas. Handa na ba talaga ang Pilipinas para sa nagbabagong mundo o mananatili itong sarado sa mga pagbabago ng panahon? Ako si Arnold Herrera. Ako si Rose Babiera. Samahan niyo kaming muli sa susunod na linggo para talakayin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya.